Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So marami nga po sa atin ang sa tuwing sasapit po ang first and second day ng buwan ng November ay naalala natin or ginugunita natin ang mga tao na mahal natin sa buhay na yumauna. Sa video na ito, samahan niyo po ako na bumisita ngayon dito sa may sementeryo sa mga kamag-anak at sa mga kaibigan o mga kakilala ko na sa makabilang buhay na. Pero bago po namin simulan na pagbibisita, ay dito muna po kami nagdiretso sa libingan ng Tito Franco. Dahil nagsabi po sila na dito po daw muna kami makipangainan ng pananghalian, kaya dito na po kami nagdiretso. At matapos po namin makapangainan, ay sinumulan na po namin ang paglilipot o pagbibisita sa mga puntod. At ito nga po kami una nagpunta sa biyanan ng ate na kasama ko po sa pagpunta dito sa may sementeryo. Pagkatapos po makapagbisita doon at makapagtirik po ng kandila, ay bumalik po kami sa libingan ng mga Tito Franco para dito naman po makapagtirik ng kandila. At sa pagpasok na namin dito, sa pagbabalik po namin dito, ay kapansin-pansin na po ang pagdami ng tao. At matapos nga po kami makapagbisita at makapagtirik po ng kandila doon, kami naman po ngayon ay pupunta doon sa kabilang sementeryo, kung saan po nakalibing ang nanay ko at ang parents ng nanay ko na nag-alaga sa akin nung ako ay bata pa. Kung lalakarin nga po pala ang sementeryo na yon mula po dito, ay medyo may kalayuan. Kaya naman po, minabuti po namin na dumaan dito sa pabundok na ito para mas maikli po ang aming lalakarin. Actually, madami na rin po ang dumadaan po dito or ito po talaga ay dinadaanan ng mga tao naglalakad papunta sa kabilang sementeryo. Dahil mas ligtas nga po dito kung ako po ang tatanungin dahil noong time nga po na to ay siksikan po yung mga sasakyan na gumagamit po sa daan. Kaya dito na po dumadaan ang mga naglalakad. Pagkababa po namin sa pabundok na iyon, makadaan po kami doon sa pabundok na iyon, ay dito nga po kami lumabas sa may paradahan ng sasakyan. Patahali na nga po pala na kayo po ay nakarating po dito or nakapunta po kami dito sa may sementeryo. Kaya naman to, din na po katakataka na marami na po ay naandito para bumisita po sa kanilang mga mahal sa buhay na yumauna. At nagpasok nga po namin dito, bumungad po sa amin dito ang marami pong tindahan ng mga pagkain. Actually, hindi lamang po mga pagkain na pwede pong mabibili dito, kung hindi yung mga laruan na karaniwan pong makikita o nilalako po sa mga piyesta. Sa dami nga po ng mga tao at mga nagtitinda dito na parang mo yung mga tindahan sa mga piyesta. Kaya din marahil na ang tawag po sa araw na din na ito is piyesta ng mga patay. Dahil nga po sa mga ganito din po mga setup na mga nagtitinda at sa dami din po ng tao ay para din po talagang piyesta. Pagdating nga po pala namin dito sa may sementeryo o dito sa libingan ng mga lulo ay may mga tao na po pala dito. Andito nga pala ang Tito Tone, si Udo, si Pane, si Anot at ang kanilang anak na si Hera. At dito nga rin po pala ako nag-celebrate ang birthday ko noong September 21. At ganito na nga po pala karami ang mga tao dito sa may sementeryo na to nung kami po ay nagpunta dito o nung kami po ay nakarating po dito. Buti nga lamang po nung araw na ito ay hindi po masyadong mataas ang sikat ng araw o hindi po kainitan kaya po madami po ang bumibisita. Pagkatapos po namin makapagtirik po doon sa mga lulo ay nagpunta po naman kami dito sa may internal at nagtirik po kami dito sa libingan po ni na Jay. Kaya lamang po nung time na to ay hanggang dito lamang po kami sa gate kasi po ay nakalak nga po ang gate nito kaya di po makapasok. At ito nga po pala ang itsura ng internal garden. At matapos nga po kami makapagtirik ng kandila doon, ay bumalik na po kami sa libingan ng mga lulo. Habang nga po pala kami ay bumabalik sa libingan ng mga lulo, ay unti-unti na rin po ako nakakaramdam ng init. Dahil nga po sa medyo mabanas nga din po ang panahon ng time na to, pero makulimlim po at medyo mabanas din po yung suot ko pong damit kasi makapal po ang pagkakatela ng polong ito. At habang nga po lumalapit ang katanghalian, ay dumadami lalo ang mga taong nandito.
Buti na nga lamang po ay panakanaka na po ang pagdaan po dito ng mga sasakyan. Kaya po medyo malawag po ang daan. Hindi po kagaya nung nakaraan na talaga po siksikan din po at medyo nagtatraffic din po dahil nga po sa dami nga po na dumadaan dito. Pero bago nga po kami dumiretso or bumalik po doon sa libingan ng mga lulo, kami nga po muna ay nagdiretso dito sa may tindahan para po bumili po ng mainom. Kasi nga po medyo mabanas ng time na to. Dito nga po pala ay kapansin-pansin din yung mga nagtitinda ng mga kandila na may iba-ibang design at iba-ibang kulay at lalo pa itong mga makukuyot na pagkaka-arrange ng mga bulaklak. At tagbalik nga po namin dito sa may sementeryo dito po sa libingan ng mga lulo ay nandito na nga rin po ang iba kong mga pinsan. At nung time nga po na to ay pinag-uusapan nila or pinagkakatuwaan po nila itong tatlong mga tuta na nandi dito. Sa ilang sandali nga po ako nga po ay sumama sa mga pinsan ko na bumisita sa kanilang lola sa libingan po ng Lola Rupeng. Actually, halos taon-taon din po ako bumibisita sa libingan ng Lola Rupeng kasi po ang Lola Rupeng po ay isa din po sa nag-alaga po sa akin nung bata ako. Ang Lola Rupeng nga po pala, kung hindi po ako nagkakamali, ay nanay po ng aming Tito Franco. At sa pagpunta nga po namin dito, ang kasama ko po is yung dalawa na niyang anak na lalaki at yung pinsan ko pong babae. Ito nga po pala, sinubukan kong puntahan dito kanina na mag-isa, kaya lamang po hindi ko po matandaan kung saan nga po nakalagay ang kanyang libingan, kaya po minabuti ko po na bumalik na lamang at hintayin na lamang na sila po ay pumunta at ako po ay makasabay na lamang. At pagdating naman po namin dito o nakatina po kami dito sa libingan ay natuwa naman po ako dahil ang kulay po talaga na ipinitura po ng magkakapatid ay gold na gold. At tagbalik nga po namin dito sa libingan ng mga lulo, nakita po namin na ang mga pinsan po namin, tiyahin ay mga naglupagi na sa damuhan na akala mo nga po ay mga nagpipiknik. Palibhasa nga po ay itong araw na ito ay medyo makulimlim at hindi nga po katirika ng araw, kaya okay lamang po sa kanila na lumupagi po dito sa may damuhan. Habang nga po tumatagal ay mas lalo pang parami ng parami ang tao noong time na to. At ito nga po sa kadahisan ng libingan ng mga lulo ay meron pa nga po nagdaig na libingan. At hindi nga rin po naging madali ang pag-apula sa apoy o pagpatay sa apoy dahil din po sa wax ng kandila na nagkalat po sa may damuhan. Kaya naman po kahit medyo basa o sariwa ang damo ay patuloy pa rin po ang pag-apoy nito. Maya-maya naman po ako po ay sumama sa mga pinsan ko na bumalik po sa may bago or pinakabagong libingan. Kung saan nga po matatagpuan ang libingan po ng Tito Franco. At bago nga po ako tuluyan na pumunta doon, tumanto muna ako dito sa libingan ng kapatid ng aming Tito Franco. Ito po ay una ko po nakita si Lady Tricia at ang kanya pong nanay. At nandito din nga po pala si Ate Mayan, nakaibigan ko po sa Oxnaox. At ito nga po pala si Rani, nakabatch ko. At yung iba po nilang mga kapatid. Pagkagaling ko po doon, ako po naman ay dito po naman nagbisita sa libingan ng dati naming kasama sa simbahan na ang Tito Bobby. Ito nga po pala ay kapatid ng aming pastor. Hindi na nga rin po pala ako nagtagal kasi wala nga pong tao dito, kaya ako nga po ay umalis na rin. Pagdating ko nga po pala dito ay madami po pong tao na nagkakainan at nagkakakwentuhan. Yun nga po pala nakapulang gabay ay si Aiza. Nagtaka po nga po pala yun sa akin, gawa po nung vlog ko po nung birthday ng Tito Franco ay kakaunti po daw yung exposure niya. Sa ilang saglit naman po ako po ay nagpasama sa dalawang pinsan ko na ito na pumunta or bumisita po at magtirek sa libingan po ng isa sa naging balay po ng lolo ko. At sa pagbabalik ko po dito sa libingan ng mga lulo ay dumating naman po ang isa sa pamangkin ko po sa pinsan na si Jano. Muli isang wagpalang araw po sa ating lahat at maraming salamat po sa panonood.